Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at bawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talagang takot nga si bangag na ito na magpa-hair follicle test sa pulburon. Dito nga natin makikita na talagang gagawin niya nga ang lahat para lang hindi matuloy ito at gagamitin ang kanyang pera at talagang sasampahan pa nga ng kaso ang naghahamon sa follicle test na ito. Dito nga natin mapapansin na kung walang tinatago nga si Kuting ng Norte na ito, ay dapat talagang tanggapin niya ang hamon. Kaya naman talagang matibay nga na hinamon ito ng isang vlogger at ng mga otoridad. Ngayon nga ay hindi papakawalan itong si Kuting ng Norte na ito dahil talagang takot na takot at talagang maitinatago na certified bagang nga ito. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Follicle test na sinasabi lagi ni Attorney Vic Rodriguez para magkaroon ng matuldukan na yung mga binabato kay Bangag na siya ay addictus benedictus, dapat ang panawagan ni Attorney Vic ay pulburon test na nga siya. Pero mga kababayan, ay pikon na pikon si Bangag. Guilty ang itsura ng jutang Ginina. Dahil, okay, natin dito, ayan, ito actually, yes, isang oras pa lang ang nakakalipas na kung saan tinanong si Bangag Jr. na kung mag-undergo daw ba siya ng hair follicle pulburon test. Actually, kahit hindi siya mag-undergo kitang-kita mo naman yung uwi at yung video na sumisinghot siya kasi authenticated naman talaga ang video na yun dito sa Amerika na si Marcos Jr. ay addict. Actually, sinend ko na yan. Baka nga pinagpipiestahan na yan sa White House. Di ba? Okay, ganito kasi yan. Mga hanash, mga palangga. July of 2024, pinaviral natin yan ng bonggang-bongga. Millions of viewers. Hindi ko nga alam kung bakit marami pa rin syunga. Okay? Marami pa rin syunga. Wating-wating, Maisog UK, February 16. Ayan, pumunta kayo lahat ng mga nasa UK. Pumunta kayo dyan. Supportahan ninyo ang hakbang ng Maisog ni Pangulong Duterte at John ang Attorney Vic Rodriguez. Mamaya pag-usapan natin yan. So anyway, highway, bago natin ituloy ang nga bells natin dito, ito muna, for sure, napanood nyo na to. Ito muna ang kanyang short clip. Then mag-react tayo. A hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No, why should I do that? No. You don't see what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Ano has nothing to do with? Sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Ngayon mo yung punta kayo ba? Mr. President, you're ready to the PFP Leaders Summit? Yes, Okay. Nakita nyo. Okay. Ngayon, babasahin natin ang ano niyan, ang text, mga palangga. Dahil nandito yan sa ulat. Alright? Nasa ulat yan, mga hitad. Ngayon, okay, tignan natin ang mga eksenang sinabi ni Bangag. Alright. So, tignan natin kung ano ang sinabi ni Bangagski. Ano ang sinabi ni Bangagski dito? Alright? Sabi ng reporter, ayun, tinatanong nga siya kung dahil sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez last year pa na dapat magpa-undergo na siya sa pulburon o hair follicle, D-test.
Ang sagot niya kanina sa video na pikon ang Julul na Addictus Benedictus to the highest level kasi authenticated na yan. Sabi ko nga sa inyo, ay tinakot ako na mga ng July na makikipag-ugnayan sa Amerika para daw ako ay panagutin. Tinakot tayo ng DILG, tinakot tayo ng PNP, ng DND, lahat ng mga buwaka ng inang yan. Akalain mo, di ba? Ako ang kanilang mortal enemy. Kaya naman gusto akong ipagurgor. Anyway, sabi ng gonggong yung addictus na presidente, no, why should I do that? Sabi niya, what is he saying? Public trust, public office. Public office has nothing to do with the follicle test. Julul, mga palangga, bilang isang bangag na presidente o isang presidente, meron siyang moral obligation para pagkatiwalaan siya ng tao dahil inilabas ko na ang video na sumisinghot siya. Kaya dapat ipakita niya sa taong bayan na malinis ang kanyang system. Na kung saan ay hindi na siya nagdudurog. Pero bakit ayaw niya? Alam niyo na. Dahil bagong eleksyon, di ba, questionable pa nga yung kanyang pagtakbo-takbo doon sa St. Luke's. Yung result ng kanyang St. Luke's pulburon test, okay? Na kung saan ay 2 minutes mahigit lang. Tinakil na natin yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Bangag, bakit wala daw koneksyon. Okay? Ang pagdudurog niya, ang pag-take o pag-undergo ng pulburon test. O, sabi pa nga, ito pa sabi niya. Wala namang koneksyon. Yung sinasabi niya, referring to Attorney Vic, he has always had that weakness when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Wow! Weak na ngayon si Attorney Vic Rodriguez matapos kang saluin sa lahat ng mga kabobohan mo. Kaya nga isinulat ni Attorney Vic Rodriguez ang librong ito. Di ba? Dahil nandito lahat ang mga kahayupan ng asawa mo, ng pamilya mo, ng mga kasabwat mo. Now, mga kababayan, anong sinasabi ni Bangag na walang koneksyon ito at weak si Attorney Vic Rodriguez? Sinasabi lang sa'yo ni Attorney Vic Rodriguez number 56 sa balota para Senador 2025 ay para matigil na ang mga sinasabi ko, ang pagpapalabas ko ng video at ng mga sinasabi na ikaw ay addictus benedictus, mag-undergo ka sa hair follicle. Wala naman sinabi sa iyo yung tao, wala naman sinabi sa iyo si Attorney Vic na oo, nakita ko na siya ay sumisinghot. Tinanong ko yan, marami nagtanong sa kanya. Okay, wala siyang sinabi na nakita niya ng dalawang mata niya na ikaw ay nagdudurog. Oh, tapos ngayon, anong sasabihin niya? Okay? Pikon, guilty. Hindi ka naman sinabihan na nagsisingot ka eh. May mga nagagalit ka kay Attorney Vic na imposible na sinasabi na hindi nakita ni Attorney Vic Rodriguez na sumisingot siya. Kasi hindi mo naman barkada si Vic sa iyong pagsisinghot. Ang nagsabi at buhay na patotoo na hanggang ngayon ayaw mong sagutin, ayaw niyong sagutin, andyan ang aking palanggingging na si Cathy Binag na buhay na witness na noong sila pa ng kanyang jowaers na si Tony Boy Florendo, kayo ay nagja-jamming, sumisinghot-singhot hanggang dumudugo na mga ilong ninyo at inalok pa ni Liza Tanas si Cathy Binag ng pulburon. Walang sinabi si Vic Rodriguez. Ang sabi nga ni Cathy Binag dyan, sa mga panahon na jowaers pa niya, yung kanyang Joe X,
hindi niya ni minsan nakita si Attorney Vic Rodriguez na nakijamming. Ba't mo nga naman isasama si Attorney Vic Rodriguez? Hindi naman nagpupulburon yung tao. Finally, na-meet ko siya dito sa California at masasabi ko, ang layo niya sa'yo. Unang-una, nakita nyo naman, kahit hindi nyo pa na-meet in person si Attorney Vic, diretso magsalita. Totoong may angking galing, matalino, hindi bulol, hindi ngiwi. Pinagbintangan ka ba ni Vic Rodriguez? Somehow, naiirita yung mga tao sa kanya. Hindi posible na hindi nakita ni Vic, ganyan-ganyan. Pilit na sinisira si Attorney Vic Rodriguez ng mga manggagamit ng mga double agent na yan. Kaya huwag kayong nagpapaniwala dahil sinisira na talaga si Vic. At ito si Attorney Vic. Okay? Kasi, mga kababayan, alam nila na nakikita na ng taong bayan na si Attorney Vic ay matalino, magaling sumagot, hindi bobo. Kumpara kay Bangag, kumpara sa mga artistang walang alam. Kung gusto nyo pang lumubog ang Pilipinas, iboto nyo ang mga artista. Hindi ko kayo pipigilan. Boto nyo. Gusto nyo pang lumubog ang Pilipinas. Gusto nyo They go. Enjoy the moment. And now going back, dito sa Bangag na ito. Anong sinasabi ng ginayupa ni Marcos Jr., mga palangga, na walang kinalaman sa public office o public trust? Ang panawagan ng taong bayan na siya ay mag-test. Di ba? Anong ibig sabihin yan? Presidente siya. Papayag ba kayo na ang presidente ninyo ay takot na takot sa hair follicle test? Tangina, kung ako yan, buha ka nang ina. Pinagbibintangan niyo ako na ako nagdudugo, tangina, hilahin ko kayong lahat. Sabay-sabay tayong magpulburon test. Yan ang hamon ni Inday Sara sa inyo. Magpulburon test, neuro test, lahat ng klaseng test. Pati pregnancy test, isama nyo na. Isama nyo si Lisa Tanas. Positive yan. To the highest level. Buntis, butod everyday. But anyway, mga kababayan, nakita nyo? Sasuporta pa kayo mga kapulisan. Alam ko, sukang-suka na kayo Tangina, samantalang kayo mga palangga o mga brusko, bago kayo pumasok sa inyong pagkapulis, nagpupulburon test kayo. Pero ang presidente nyo, lahat ng manifestations, lahat ng factors na makikita nyo sa isang bangag ay namumutawi sa kanyang pagmumuka, pananalita, gesture, utak, and everything. Pag off-script siya, nagsusuntukan ang kanyang mga pananalita. Ibig sabihin, ang kanyang juta ay sabog. Kaya ngayon, ay tatargetin nila, matagal na tinarget si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. At papayag ba kayo na ang isang presidente, wala naman talagang integridad, mga kawatan nga ito, di ba? Mga dilawan, ayan, tignan mo, dati sigaw ng sigaw, ngayon magkakampi na, pare-pareho silang walang integridad. At may pananagutan or accountability ang isang presidente sa taong bayan na ma-ensure, na mapatunayan niya sa taong bayan para matapos na itong pag-aadik niya ay magpapulburon test siya. Diba? Once and for all, para matapos na yung issue. Andyan si Agent Morales na nag-testify noong siya ay nasa PIDEA na may i-raid sila sana dahil ang impormante ay ang yumaong kaibigan ni Bangag, si Daza. Binanggit na yan ni Agent Morales sa kanyang vlog. Okay? Yun ang nagsumbong. Tinipa ni Agent Morales na noong March of 2012 ay i-raid sana nila sa kondo ni Maria. Huwag mo akong mamateri-teri. Remember that? Then, ano nangyari? Nagkaroon ng PIDEA Leaks hearing. Kinontempt nila
Si Agent Morales. Naging babysitter, naging caregiver si Robin Padilla ni Maricel Soriano. Kaya hindi lahat ng mga dumidikit kay Pangulong Duterte para sa bayan. Sigurado ako, alam ni Robin Padilla, ni si Maria, ang manifestation na isang Darna. Anyway, highway mga kababayan. So, ayaw magpapulburon test ng inyong bangag-bangag na presidente. Pangulo nyo yan. Ninanakaw ang pera ninyo. Adik, kidnapper, kumidnap ng 2 menor de edad. Silang mag-asawa at mga kasabwat nila sa Turkey. In-extract ang 2 menor de edad nandyan sa Pilipinas ngayon. Para maputol na itong, the reason why hindi yan mapuputol, yung never ever makiklear ni Bangag ang kanyang pangalan sa pag-addictus benedictus kasi patuloy siyang sumisinghot at authenticated yung video ko. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, kung hindi totoo yung video, nandyan pa rin sa Facebook natin, sa Boljakan, sa Marlica Network, nakapin yan. Yung pinakita kong video, kung iyan ay ginawa ko lang, or AI, napakalaking kasalanan yan sa batas. At mapaparusahan ang isang maharlika. At hindi yung mga defamatory, mga civil cases na hinaano nila sa akin, pinaproxy cases nila, mga proxy cases nila para harasin, takutin ako, patahimikin. Yan yung powerful. Yung authenticated na video na enjoy sa missing hot si Bangag. Dinig na dinig niyo po na ayaw niyang magpa-test. Ang sinasagot niya, bakit, kasama o nag-work si Attorney Vic sa kanya, 'di ba? Kung yun pala isa nagpupulburon. Hindi naman sinabi ni Attorney Vic na nahuli kanya na nagpupulburon. Ang sinabi ng tao para tumigil na ang mga haka-haka daw, yun ang sabi mo, magpapulburon test ka. So, mga kaibigan, mga palangga, kitang-kita ninyo na si Bangag Jr. ay walang pakialam sa inyo. Kasi ayaw niyang linisin ang mabaho niyang pangalan kasi alam niya, never ever niyang malilinis ito. Magtitiwala ba kayo sa isang Bangag na ayan, head-on, congratulations dun sa nagtanong na yon. Naku, baka magurgur yun. I don't know kung sino yung nagtanong. Sinong reporter yun? Baka pagurgur nila Lisa Tanacion. Kasi ngayon, pag-uusapan yan. Okay? International observers nakatingin yan sa Pilipinas. So alam naman nila kahit na even before, alam nila na nagpupulburon o nagbabangag nga ito si Marcos Jr. Kasi seryoso yun yung video, hindi naman, kung yung sabi nila, AI daw, di ba? Mga buwaka ng ina. Yun pa nga lang yung pre-op tsaka authority to op na pinalabas ko, AI daw. Tapos sabi naman ni Bato, sigurado kasi may stapler. Ano nangyari kay Bato? Wala rin. Kaya hindi lahat ng nakadikit kay Pangulong Duterte ay susuportahan ko. Huwag niyo akong etyosin sa mga straight ganyan. Bullshit yan. Hindi lahat ng katabi ni Duterte ay natutuwa siya. I know that. Maniwala kayo sa akin. Look at Attorney Vic kasama si Baste. Pamilya yun. Ang lolo niyo, okay? Kasi, etong mga nakadikit kay Pangulong Duterte na mamangka sa 2 ilog. This is my challenge to you guys. Yung gusto nyong straight, nagsalita ba sila tungkol sa buy scam? Buy scam report na blanco at pagdating kay Bangag ay dinoktor. At ayon sa aking puting ahas, si Lisa Tanas
Ay, kakatext lang yan. At silang ka at si Bangag, sila lahat, nagdistrongkar, nag-fill in the blanks. According to my source, sila na naman ang magkakateam. Sabi ko sa inyo, wala namang iba yan kundi si Lisa Tanas. Wala na pong ibang magsisira, magdidestabilize sa gobyerno ninyo kundi si Bangag, si Lisa Tanas. At ikaw, Marcos Jr., malapit ng pumantay ang nguso mo. Kakasingot mo tsaka ilong mo, maggagano na yan. See? Balikan ko lang. Maging matalino na kayo. Hindi porket nakadikit kay Duterte, susuportahan ninyo. Hindi porket tinaas ni Pangulong Duterte ang kamay, susuportahan. Maging matalino on how? Sino ang nagtatanggol kay Sara Duterte sa kamay ng mga Judas? Doon sa mga straight na gusto niya. Takot. Kasi personal interest. At yan ay maaari, hindi ko naman sinabing 100%, ay pinapangakuan din yan ng mga ngagba. Huwag na kayong magsalita, ganito, ganyan. Kasi si Bangag naman, si Lisa naman may pangako sa inyo. Pag tinira si Bangag at nanindigan patungkol dito sa issue, lalo na itong pulburon issue, lahat naman yan sa bagsak. Personal interest na yan. Aniwala kayo sa akin. Alright. Now, mga kababayan, ano gagawin natin ngayon? Ha? Pababayaan nyo na lang ba na budul-budulin kayo, paulit-ulit, nabubudulin kayo ng mga bangag na ito? O bangag na, bangag. Patutulad ni Lisa Tanas. Ayaw magpapulburon test. Mga palangga, malinaw pa. Sa puting ikinula, nagkukula pa ba kayo ng damit na yon? Nung bata kami, nagkukula kami dun sa parang bamboo, dun sa mga laman. But anyway, malinaw pa na si Bangag ay nagsisinungaling, natataranta, napipikon nung siya ay tinanong kung magpapulburon test ba siya. Hindi yun ang ini-expect nating sagot. Bakit? What should I do that? Ano daw connection sa public trust? Hello? Presidente ka. Nakasalalay sa iyo ang seguridad ng bansang Pilipinas. At ngayon, ikaw ang nagde-destabilize. By the way, mga palangga, di ba anong sabi ni Bangag? Ano ang sabi ni Bangag nung tinanong siya kagabi? Kagabi ba yon? Patungkol nga dito sa ano na to, sa pag-file naman ni Attorney Vic Rodriguez ng petition for certiorari and prohibition na kung saan hinihingi ng nila Congressman Ungab and the rest of the gang, okay? Basahin ko na lang, okay? Okay, ay, wala na yun. Alright, ready na yun kanina. Okay. So ngayon, mga kababayan, okay, eto. So hiningi, hindi na pala si Attorney Vic, si Congressman Ungab, Benito Ching, Redemberto Villanueva, thank you sa inyo, sir. Roseler de la Peña, Santos V. Catubay, and Dominic C. Solis. Hiningi nila, ulitin natin sa Korte Suprema, di ba, na tignan, busisiin itong budget, itong scam or illegal budget na ito, mga kababayan. Anong sabi ni Bangag? Okay? Ang sabi niya, wala siyang nakita na kahit anong blanco sa GAA at binasa niya yung 4,057 pages. Kagabi pinag-usapan niya, kahit sino pong fast reader, kahit AI yata, hindi kayang magbasa ng 800 words per minute. So number one, sinungaling. At ang sinasabi niya, kapag daw napaboran, let's say for example, napaboran ng Korte Suprema ang petisyon ng ating mga palangga para doon busisiin, titignan na meron naman talagang illegal. Number one, yung PhilHealth na zero budget nila, yung sa Department of Education, di ba, na
instead na mas mataas ang budget over dito sa DPWH at sa iba pang mga ahensya, mas mataas pa. Yun, isa, dalawa sa mga nirerekla na idinudulog, okay, ng grupo ni Attorney Vic Rodriguez, ang Congressman Ungab, na tignan ng Korte Suprema etong GAA na nga ito. Dahil ang pinagbasehan nila na BICAM report ay blanco. So sinabi ko na sa inyo, ang nag-filled in the blanks ay si Lisa Tanas, yang jutang jininang butod, tsakera, ano pa, kidnapper, smuggler, yang hinayupak na yan ang pumirma doon sa blanco. Takot si Bangag ngayon na baka kasi may magsblok. Tandaan ninyo, hindi forever nakakampi ni Bangag yung mga taong naka-witness dyan. Baka nga bigla na lang isang araw may PSG na biglang you'll never know. Baka maghuramentado at hindi nakakayanin yung mga pinaggagawa nila. Ngayon, ano sabi ni Bangag? Isa-shutdown daw, okay? Gusto daw i-shutdown ang gobyerno ng mga oposisyon katulad ni Attorney Vic Rodriguez. Paanong